Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po sa Filipino service ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Magandang hapon at welcome sa lahat ng nanonood sa YouTube at sa Facebook at yung mga makikinig sa DZAS 702. Mga kapatid, babasahin natin sabay-sabay ang salita ng Diyos sa hapong ito. Kung meron po kayong mga Biblia, ay buksan po ninyo sa Ephesians chapter 2. Babasahin po natin ang verses 1 to 10. Sabay-sabay po tayo. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita. Mga kapatid, panatilihin niyo pong nakabukas sa Ephesians 2 ang inyong mga Biblia at isa-isahin po natin ang napakayamang teksto na ating binasa. Ang ating pong message title ngayong hapon ay Mula sa Hukay hanggang sa Langit. Parang awit, no? Parang isang Filipino na OPM original. Pero mga kapatid, yan po ang buod ng ating binasa sa hapong ito. Mula sa hukay, tayo ay inangat ng Diyos hanggang sa langit. Nagpapatuloy tayo sa ating serye ng mga mensahe sa Ephesians. Ang mga mensaheng ito ay patungkol sa kadakilaan ng Iglesia ng Diyos na natatag dahil sa kayamanang espiritual natin kay Kristo Jesus. Sa nakalipas na nakabanata, nakita natin ang isang mahabang doxologia ni Pablo na nakatuon sa mga espiritual na pagpapala na pinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga hinirang, tayo na nangaligtas dahil sa Kanya. Una, isang kaligtasan na niloob ng Diyos Ama para sa atin. Pangalawa, isang katubusan sa kasalanan na ipinanalo ng Diyos Anak sa krus para sa atin. At pangatlo, isang katiyakan ng langit na ginarantya ng Diyos Espiritu Santo para din sa atin. At lahat ng ito ay upang ang kanyang dakilang kagandaang loob ay maibunyi at mabigyang papuri sa buong kalangitan. Kasunod dito, nakita natin ang isang dakilang panalangin ni Pablo na una sa lahat, nagpapasalamat sa tunay na pananampalataya na may pag-ibig
ng mga taga-Efeso. Pangalawa, nagsusumamo siya sa panalangin ito para sa tunay na pagkakilala ng mga mananampalataya sa Diyos sa kanilang mga puso at isipan sa gitna ng kanilang buong pagkatao. Na makilala nila ang kanilang tiyak na pag-asa kay Kristo Jesus. Na makilala nila ang kanilang tiyak na pamana sa langit. Na maranasan nila ang hindi masukat na kapangyarihan ng Diyos. Na bumuhay kay Kristo na maguli. Na nagtaas sa Kanya sa kalangitan. Na naglagak sa Kanya sa pamumuno ng lahat ng bagay at ng Kanyang katawan, ang Iglesia ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, sa Kanyang paglalarawan ng kapangyarihan ng Diyos na nasa atin na, palagay ko napansin ninyo, dineklara ni Pablo ang isang dakilang realidad na kayang buhayin ng Diyos ang patay para maisagawa ang Kanyang kaligtasan para sa Kanyang kaluwalhatian. Kayang buhayin ng Diyos ang patay para maisagawa ang Kanyang kaligtasan para sa Kanyang kaluwalhatian. Ginawa niya ito, nakita natin dun sa dalangin ni Pablo, sa Kanyang minamahal na anak na si Jesus. Nang siya ay ibinangon niya magmula sa mga patay para sa Kanyang kaluwalhatian, para sa ating kaligtasan. Ginawa din niya ito sa atin, na mga patay sa ating mga kasalanan, sa ating kaluluwa, upang maipanganak na maguli at maligtas para din sa Kanyang kaluwalhatian at para sa ating kaligtasan. Yan ang mensahe ng ating teksto sa hapong ito. Kung paano tayo niligtas ng Diyos mula sa hukay hanggang sa langit. Tignan natin ang una na katotohanan. Bakit tayo kailangan iligtas ng Diyos mula sa hukay? Bakit tayo kailangan iligtas ng Diyos mula sa hukay? Sabi sa verses 1 to 3 ay ganito. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Napakalungkot nung sinulat ni Pablo rito. Ang una nating makikita kung bakit kailangan tayo iligtas ng Diyos mula sa hukay ay dahil tayo'y patay sa ating kasalanan. Hindi mahina, hindi may sakit, hindi may kakulangan, tayo ay patay. Ang lahat ng tao ay patay, and you were dead in the trespasses and sins. Tinignan ko po kung ano ang original nung dead. Ang ibig po sabihin ay dead. Patay, walang buhay, hindi kumikilos, hindi nagre-respond sa kahit na anong stimuli. Patay sa kaluluwa. Dead in the trespasses and sins. Ang lahat ng tao ay ipinanganak na walang buhay espiritual. Patay ang ating mga kaluluwa at hiwalay sa buhay ng Diyos. Sabi ng Ephesians 4:18, they are darkened in their understanding, alienated, nakahiwalay from the life of God because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. Patay po tayo. Wala po tayong kakayanan tumugon sa kahit na anong stimuli dahil ang patay po ay ganun. Kahit na anong sundot ang gawin ninyo, kahit na anong kuryente ang gawin ninyo, hindi po mabubuhay ang patay. Ito ay dahil sa ating mga kasalanan. Dalawang salita po sa kasalanan ang ginamit dito. Yung una po, ang ibig pong sabihin ay pagsuway
sa kanyang mga kautusan, paglampas sa kanyang linya, ah, pag pag pagsalangsang sa kanyang kautusan. Transgression po yung salita na yon, no? At yung isa naman ay sins, hamartia. At ito ay ating pagkukulang naman sa pamantayan ng Diyos. To miss the mark, yun po ang ibig sabihin po ng salitang yon. Sabi sa Isaiah 59:2, "But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you so that he does not hear." Ang ibig po sabihin ng spiritual death ay separation from God. Yung pong physical death is when our spirit separates from our body. Paghiwalay po ng ating kaluluwa sa ating lupang katawan. Yun po physical death. Ang tinutukoy po dito ay spiritual death, isang paghihiwalay ng ating kaluluwa sa source of life na ang ating Diyos. Yun po ang sinasabi dito. Sabi kasi ng Panginoon sa Genesis 2:17, "But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat," utos niya kay Adan. "For in the day that you eat of it, you shall surely die." Hindi po namatay physically si Adan, pero nahiwalay po ang kanyang kaluluwa sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng spiritual life. Dahil tayo noon ay patay bago tayo niligtas ng ating Panginoon, wala tayong abilidad na tumugon sa mga bagay na espiritual. Sa pamamahayag ng Ebanghelyo, wala po tayong abilidad na tumugon. Patay po tayo eh. Sa kabutihan ng Diyos sa atin, hindi natin nakikita. Patay po tayo eh. Sa mga pangaral ng Biblia, hindi po natin naririnig, hindi po natin nauunawaan sapagkat patay po tayo. 1 Corinthians 2:14, "The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned." At dahil tayo po ay spiritually dead, wala po tayong spiritual discernment. Hindi po natin maunawaan ang mga mensahe ng Diyos na inihahatid niya sa atin sapagkat tayo po ay patay. Patay dahil sa ating kasalanan, dahil ang ating kasalanan ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Pangalawa, dahil tayo'y puno ng kalituhan. Ito po ang isang dahilan kung bakit kailangan niya tayong iligtas, kailangan niyang kumilos. Dahil tayo'y puno ng kalituhan, in which you once walked, following the course of this world, and you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world. Lito po tayo, ligaw po tayo, iba po ang ating sinusunod. Hindi lang tayo patay sa ating mga kaluluwa, tayo rin ay lito at ligaw. Likas na sumusunod sa gawi ng sanlibutan at hindi sa mga bagay ng kalangitan. Ang sabi ng 1 John chapter 2 verses 15 to 16 ay ganito, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, and the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world." Yung world po na sinasabi ni Juan dito ay yung sistemang masama na pinamumunuan ng Diablo. Yung sanlibutan na pinagaharian ng kasamaan sa panahon na ito. Ang kamunduhan ang ating naturalesa. At ang mga kaisipan ng sanlibutan ang ating gustong sundin. Tayo po ay puno ng kalituhan. Tayo ay patay at lito. Pangatlo, dahil tayo'y pinamumunuan ng kalaban. Following the prince of the power of the air, sabi ng ating teksto. Tayo ay likas na sumusunod sa sanlibutan at sa kamunduhan. Sapagkat tayo
ay sumusunod sa Diablo na siyang Panginoon ng sanlibutan ito at hari ng lahat ng kamunduhan. Sabi ng Panginoon sa John 12:31, "Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out." Hindi po siya yon, si Satanas po yun. Sabi sa 1 John 5:19, "We know that we are from God and the whole world," sanlibutan, kamunduhan, "lies in the power of the evil one." Nung tayo po ay hindi pa nililigtas ng Diyos, kasama po tayo doon sa mga pinamumunuan ng kalaban. Yung katagang Prince of the Power of the Air ay isang paglalarawan ng kapangyarihan ng Diablo. At ang kanyang hawak ang ginamit na metaphor dito ay air or hangin or atmosphere. Alam naman natin ang ibig sabihin ng atmosphere, no? Hindi lamang po yun yung atmosphere o yung oxygen na ating hininga, kundi yung atmosphere, yung parang kultura, yung kapaligiran natin. Siya po ang namumuno niyan. Siya ang naghaharing kaisipan ng sanlibutan. Sabi sa 2 Corinthians 4:4, in their case, yung mga hindi ligtas, yung mga tumatanggi sa Panginoon, in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Piniprevent ni Satanas na makita natin ang kalwalhatian ni Kristo. Noong tayo ay hindi paligtas, meron po tayong mga takip sa ating mga mata. At hindi po natin nakikita ang liwanag ng Ebanghelyo sapagkat tayo ay pinamumunuan ng Diablo. Ang lahat ng tao ay ipinanganak na may bahid ng kasalanan at likas na makasalanan. Alam nyo, hindi tayo makasalanan dahil nagkasala tayo. No? Baliktad po, tayo po ay nagkakasala dahil tayo ay likas na makasalanan. Yan po ay nasa ating naturalesa. Dahil dito, tayong lahat ay nag-umpisa ng mga anak ng Diablo. Hindi po totoo na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Totoo lamang po yun sa isang banda sapagkat tayo lahat ay nilikha niya. Ngunit hindi po lahat ay anak ng Diyos sapagkat ang karamihan po, mga kapatid, hanggat hindi sila naliligtas ng Ebanghelyo ng kaligtasan ni Kristo Jesus, ay anak ng Diablo. Kasama po tayo doon nung hindi pa tayo ligtas. Sabi sa John 8:43-44, kausap ni Jesus ang mga religious leaders na mga false leaders ng Israel. Ang sabi niya, "Why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to hear my word," sabi niya. "You are of your father devil." Nakita niyo yun? Tinawag ni Panginoong Jesus ang mga Pariseo noon na mga anak kayo ng Diablo. And your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. Hindi ho ba? Kaya po tayo nalugmok sa kasalanan, kaya po natisod si Eva dahil po sa kasinungalingan ng ating kaaway. At tayo ay pinamumunuan ng Diablo nung hindi pa tayo ligtas ng Panginoon. Pangapat, dahil tayo'y puno ng kalikuan, sabi ng ating teksto, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Pasaway po tayo. Yan po ang sinasabi dito. Hindi lamang po tayo patay, hindi lamang po tayo lito at ligaw, hindi lamang po tayo pinamumuno ng Diablo, tayo po ay pasaway. Dahil po sa lahat ng iyon, tayo ay pasaway. Yung salita pong the spirit that is now at work ay tumutukoy sa mga espiritu ng kasamaan na nagkalat, naglipa na sa ating lipunan at sa ating mundo.
Yung pong dinidescribe ni Pablo nung sinabi niya sa mga taga-Efeso sa chapter 6 verse 12, "For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places." Yan po ang ating kalalagayan nung hindi pa tayo ligtas. Tayo po ay pinamumunuan, tayo ay napupuno at nalilito at nadideceive ng mga espiritong ito. Itong mga espiritong ito ang naguudyok sa atin na maging sons of disobedience, mga anak na pasaway. Ganito ang tawag noon sa mga kalaban ng Diyos. Sabi sa Ephesians 5:6, "Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience." Ang kanyang puot, ang kanyang galit ay patungkol sa mga anak na pasaway. At tayo po ay kasama doon nung tayo hindi paligtas ng Panginoon. Tunay nga na likas sa tao ang hindi pagsunod. Hindi ba? Hindi natin kailangan turuan ng mga bata na sumuway. Hindi natin sila kailangan turuan na maging swapang. Hindi natin sila kailangan turuan na magsinungaling. Likas sa kanilang kalikasan na sumuway, na maging swapang at magsinungaling. Sabi sa Psalm 51 verse 5 ay ganito, "Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Sabi din sa Psalm 58:3, "The wicked are estranged from the womb. They go astray from birth, speaking lies." Totoo po yun. Ang mga anak po natin cute, pero mga sinungaling. Ang mga anak po natin nakakatuwa nung baby, pero mga swapang. Ang mga anak po natin na maliliit ay parang kagiliw-giliw, pero mga pasaway. Bakit? Sapagkat tayo noon ay pinamumunuan ng diablo at puno ng kalikuan. Tayo po ay pasaway. Dahil din tayo puno ng kapusukan, sabi ng ating teksto, "Among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind." Yung pong katagang "among whom" ay tumutukoy sa mga espiritu ng kasamaan. Yung pong dinidescribe dun sa previous verse. Sila po ay yung mga espiritu ng kasamaan na namumuno at naglipana sa ating lipunan. Noong tayo ay nasa ating kasalanan pa, tayo ay kasangga nila, kakampi nila, kakosa nila, mga kapanalig sa paggawa ng masama. Walang kapangyarihan na labanan ang pita ng laman. Palaging nahuhulog sa ating mga kagustuhan at pagnanasa. Palaging pinagbibigyan ng ating mga laman. Galatians 5:17 ang sabi ni Pablo, "For the desires of the flesh," ang pita ng laman, "are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do." Tapos sa verses 19 to 21 ay in-enumerate niya. "Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God." Ganun po tayo lahat noon, di ba? Kung binabasa po natin ito, ang lahat ng mga ito ay description natin nung tayo ay malayo pa sa Panginoon. Huli sa lahat, dahil tayo papunta na sa kapahamakan. Sabi ng verse 3, "And were by nature children of wrath, like the rest of mankind." Lahat ng mga tao ay ganito. Ang karamihan ay ganito.
Ang majority ay ganito. They were by nature children of wrath, ay isang paglalarawan ng dalawang bagay. Una, tayo ay likas na madaling mamuhi sa ating kapwa, hindi ba? At dahil dito at sa ating pagiging likas na makasalanan, pangalawa, tayo ay kasama sa mga nahusgahan ng kapahamakan. Tayo ay objects of God's wrath. Hindi ba sabi ng Panginoon sa John 3:18, whoever believes in Him, ibig sabihin sa anak ng Diyos, is not condemned. Kaligtasan po yun. But whoever does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only Son of God. Condemned already sapagkat bago natin makilala ang Panginoon, tayo po ay condemned. Hindi yung parang nasa isang equal plane lang po tayo, tapos pag nasa lubong natin ng ebanghelyo ay pwede tayong umakyat sa langit o pwede tayong magpunta sa impyerno. Aakyat po tayo sa langit kung tayo maniniwala sa Kanya, pupunta po tayo sa impyerno kung tayo hindi maniniwala sa Kanya. Mga kapatid, hindi po. Tayo po lahat, magmula sa ating kapanganakan, ay patuloy na dumadaos-dos papunta sa impyerno. Dahil tayo po ay patay sa kasalanan. Dahil tayo po ay puno ng kalituhan. Dahil tayo po ay puno ng kalikuan. Dahil tayo po ay napapahabak dahil sa ating pagiging pasaway. Mga kapatid, yan po ang ating kalikasan. Ang sabi sa Romans 5:12, therefore just as sin came into the world through one man and death through sin, so death spread to all men because all sinned. Paulit-ulit si Pablo sa Romans chapter 3 na there is no one righteous, no, not one. There's no one who seeks God, no one who seeks to understand God. For all have sinned and have fallen short of the glory of God. All have sinned. Lahat po tayo. Dito po tayo nanggaling lahat. Dahil tayo patay sa ating kasalanan, ligaw sa ating kaisipan, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo, hindi makasunod sa tamang daan, at lulong sa kamunduhan, wala tayong pag-asang makaiwas sa kapahamakan. Wala po. Patay po tayo. Ito ang malungkot na balita. At dito po nagmumula ang lahat ng tao. Dito po tayo nanggaling, mga kapatid. Dito po tayo nanggaling sa hukay. Kailangan kumilos ang Diyos upang tayo ay magkapag-asa. Sapagkat wala talaga tayong magagawa. Wala pong magagawa ang patay. Hindi ba? Sa bagay, hindi pa nyo nasubukan maging patay. Pero kung patay po kayo, wala pong magagawa. Wala po kayong pagkilos ng magagawa. Wala po kayong pananampalatayang magagawa. Wala po kayong paglapit sa Diyos ng magagawa sapagkat tayo po ay patay. Dito natin makikita ang mabuting balita ng kaligtasan. At yan po ang ating kasunod na punto. Bakit tayo iniligtas ng Diyos hanggang sa langit? Alam na natin kung bakit tayo iniligtas ng Diyos mula sa hukay. Ngayon, alamin natin kung bakit tayo iniligtas ng Diyos na pahanggang sa langit. Verses 4-7. No? Ang mabuting balita ay ito. Tayo ay niligtas ng Diyos mula sa hukay ng ating kasalanan at itinaas niya hanggang sa langit ng kanyang kalwalhatian. Mula sa kasalanan, patungong kalwalhatian. Hindi natin kayang gawin yon sapagkat tayo mga patay. Diyos lamang ang makagagawa noon para sa atin. Ang tanong ay bakit? Bakit niya gagawin to? Ano ang basihan ng kanyang ginawang kagandahang loob sa atin na mga makasalanan naman nakaaway niya? Ano kaya ang dahilan? Nung isang Bible study ko po sa Tuesday night sa ating RGCF na devotionals. Nung isang linggo, meron po nagtanong, what is the basis of God's selection or justification of sinners? What is the basis? Kaya po siguro tinatanong sapagkat kung ano yung basis na yun ang gagawin niya upang siya ay maligtas. Ang basis po ay ang pag-ibig ng Diyos.
At dito natin makikita sa teksto. Tingnan niyo po yung verse 4 hanggang verse 7. Babasahin ko po. Sabi niya dito, but God. Napakaganda po nung but God na yun. Siguro sa lahat ng New Testament, sa buong Biblia, yun na po siguro yung pinakamagandang but God. But God, sabi niya dito, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Napaawit po bigla si Pablo. And raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Napakaganda po ng solusyon ng Diyos. Bakit niya tayo iniligtas hanggang sa kalangitan? Una, dahil siya'y mayaman sa kahabagan. Sabi, but God, being rich in mercy. Ang but God na yan ay isang pagbaliktad ng isang nakalulunos na sitwasyon ng mga makasalanan na walang pag-asa. But God, siya po ang nagbago, nagbaliktad ng sitwasyon. Ang isang dahilan sa likod ng pagliligtas ng Diyos sa makasalanan ay ang kanyang mayaman na kahabagan, being rich in mercy. Dahil walang hangganan ng Diyos, wala ring katapusan ng kanyang kahabagan. Walang kasalanan na hindi mapapatawad, mga kapatid. Walang makasalanan na hindi kayang abutin. Ang kahabagan ay ang hindi pagbigay sa atin ng parusa na nararapat sa atin mga ginawang kasalanan sa Kanya. Ulitin ko po. Ang ibig po sabihin ng kahabagan ng Diyos ng Kanyang mercy ay ang hindi niya pagbigay sa atin ng parusa na nararapat sa ating mga pagkakasala sa Kanya. Hindi niya tayo pinatunguhan ng ayon sa ating kasalanan. Bagkus tayo ay Kanyang pinatawad. Psalm 103, verses 10 to 12. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. Dapat po niya tayong parusahan, dapat po niya tayong patayin, dapat po niya tayong lipulin, dapat niya tayong itapon na lang sa lake of fire. Dahil sa ating kasalanan, dahil siya po ay banal at hindi po siya nakatitingin sa pagkakasala. Siya po ay puro. Kaya gayon na lamang ang kanyang puot sa kasalanan. Pero ang sinabi ng Psalm 103, for as high as the heavens are above the earth, so great is His steadfast love toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. Ganyan po kayaman ang kahabagan ng Diyos. Sukatin niyo po ang layo ng east sa west. Sukatin niyo po ang layo ng langit sa ilalim ng dagat. Kung masusukat niyo po, yan po ang sukat ng kanyang habag sa atin. Na hindi niya ibinigay sa atin ang dapat sana'y kaparusahan natin. Kundi bagkus tayo ay kanyang inangat at niligtas. Bakit? Dahil po sa kanyang mayaman na kahabagan. Bakit ba mayaman ang kahabagan ng Diyos? Matanong nyo nga. Yun po ang ating pangalawang dahilan. Dahil siya'y dakila sa kanyang pagmamahal. Sabi ng ating teksto, because of the great love with which He loved us. Because of the great love with which He loved us.
Ang pinagmumulan ng kanyang walang hanggang kahabagan ay ang kanyang dakila at walang hanggang pag-ibig sa atin. Sabi sa Romans 5:8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, tayo ay makasalanan pa, tayo ay kaaway niya, tayo ay sumasalangsang sa kanyang pangalan, tayo ay nagbibigay ng kahihiyan sa kanya, tayo ay nagbibigay ng kalungkutan sa kanyang puso. While we were still sinners, Christ died for us. Kaya sabi ni Juan, 1 John 3:1, see what kind of love the Father has given us, that we should be called children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Sabi sa 1 John 4:9, in this the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. Sabi niya sa verse 10, in this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Pantakip, pambayad, pangbabayad sala sa ating kasalanan. Ganyan po ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig ay nasa kalikasan ng Diyos. Sabi sa 1 John 4:8, anyone who does not love does not know God, because God is love. At sabi niya sa verse 19, we love because He first loved us. At itong nagudyok sa Kanya upang ibigay ang Kanyang bugtong na anak para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Di ba John 3:16, for God so loved the world, He so loved the world, that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Pangatlo, ano naging resulta ng Kanyang kahabagan at pag-ibig? Dahil dito, dahil sa Kanyang kahabagan, dahil sa Kanyang pag-ibig, binuhay niya tayo kay Kristo. Mga kapatid, napakalawak nitong katotohanan ito. Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, sabi ni Pablo. Ito ang pinakadakilang mirakulo ng Panginoong Diyos, ang pagbuhay ng mga patay na kaluluwa upang magkaroon ng pananampalataya kay Kristo Jesus para sa kanilang kaligtasan. Ito ay nagawa ng Panginoon dahil taglay niya ang makapangyarihang buhay na walang hanggan. Sabi sa John chapter 5 ng ating Panginoong Jesus, John chapter 5 verses 25 to 26, sabi niya, truly, truly, I say to you, an hour is coming and is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in Himself, eternal life, ang Diyos po ay eternal, walang pinagmulan, walang patutunguhan, eternal. For as the Father has life in Himself, so He has granted the Son, ang ating Panginoong Hesukristo, also to have life in Himself. Kaya ang lahat ng tatawagin niya ay mabubuhay na maguli. At ang lahat ng mananampalataya na natutulog na at nahimlay na sa Kanya, pag tinawag niya ang katawan, mabubuhay din na maguli. Ito yung pagkabuhay na maguli na unang ginawa ng Diyos sa sarili niyang anak na si Jesus. Noong siya ay binuhay mula sa patay. Hindi ba nakita natin yan sa chapter 1, sa verse 20, doon sa dakilang panalangin ni Pablo. Sabi niya, that He worked in Christ. Sabi niya, according to the working of His great might, that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him in His right hand in the heavenly places. Yung pong ginawa niyang yon, ginawa niya po sa atin. Nakuha niyo?
Kaya yung panalangin yun napaka-importante sapagkat yung ipinanalangin ni Pablo ay nangyari na sa atin. Tayo ay binuhay na maguli at tayo ay inupo na sa kalangitan sa tabi ni Kristo Jesus. Colossians 2:12. Having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the powerful working of God who raised him, Jesus Christ, from the dead. So in the same way na si Jesus ay binuhay niya sa mga patay, tayo rin ay kanyang binuhay na maguli, ipinanganak na maguli upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kanya. Yan po ang ibig sabihin nitong magandang balita na ito. Ito rin ang kapangyarihang gagamitin niya sa pagbubuhay na maguli sa lahat ng maniniwala sa kanya para sa buhay na walang hanggan. Sabi niya sa John 11:25, sabi niya kay Martha, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die physically, yet shall he live in a glorious body, spiritually, with Christ forever. Tayo ay binuhay ng Diyos together with Christ. Dahil siya ay binuhay na maguli, tayo rin ay may pangalawang buhay na walang hanggan. Sabi sa Colossians 3:3, for you have died, yung ating lumang sarili, you have died in your life, ang ating eternal life ngayon, is hidden with Christ in God. Yan po ang eternal life. Dahil tayo ay nagkabuhay na sa ating mga kaluluwa, nagkaroon tayo ng kakayahan na tumugon, rumisponde sa kanyang grasya upang maligtas. Dahil tayo binuhay niya, napaawit si Pablo, by grace, you have been saved. By grace, you have been saved. Pangapat, dahil sa kanyang pag-angat sa atin, pagbuhay sa atin na maguli, dahil sa kanyang kahabagan, sa kanyang pag-ibig sa atin, dahil sa lahat ng ito, iniangat niya tayo kay Kristo and raised us up with Him, sabi ng teksto natin. Ito ang ating benepisyo sa pagiging isa natin kay Kristo. Kung paano siya binuhay mula sa hukay, tayo rin ay iaahon ng Panginoon mula sa hukay ng ating mga kasalanan. Romans 6 verses 4-5. We were buried therefore with Him by baptism into death. So nung tayo ay tumanggap sa Kanya at ang Kanyang buhay ay nilapat niya sa atin, we were buried therefore with Him by baptism into death. Kaya po yung binabaptize natin, ilulubog natin sa tubig to signify na sila ay nangamamatay na sa kanilang nakaraang buhay. In order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with Him in a death like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. So kung paano po siya may glorified body, ganun din po tayo mga kapatid. Dahil dito, inupo niya tayo sa langit kasama ni Kristo. Ito po ang nakakagulat, nakakagilalas na parang ang hirap isipin. And seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Seated us with Him. Sa akin, okay na yung basta kasama lang ako sa langit kahit nasa singit-singit lang ng pintuan ng langit. Pero sabi dito, seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Hindi lang niya tayo binigyan ng buhay upang tumugon ng may pananampalataya sa Kanya, tayo rin ay inilagay niya kung saan niya itinaas si Kristo Jesus. Di ba chapter 1 verse 21, and He is far above all the powers and principalities. Yung far above na yun, nandun din po tayo mga kapatid. Maybe not physically, pero in our spirit, sa ating kaluluwa, tayo po ay tinaas na niya na kasama ni Kristo Jesus sa kalwalhatian ng kalangitan. Bagaman nito ay hindi pa natin natatamasa ngayon sa ating lupang katawan, one day mga kapatid, tayo po ay makararating doon. At ang lahat ng ito ay dahil sa walang katulad na grasya ng Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ng espiritual na pagpapala sa kalangitan. Yung pong sabi ng verse 3, di ba? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing
Saan? In the heavenly places, mga kapatid. Dahil dito. Dahil saan? Dahil sa kanyang kahabagan, dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang pagkabuhay sa atin mula sa mga patay, dahil sa kanyang pag-angat sa atin sa langit, dahil sa kanyang pagluklok sa atin kung nasan si Kristo, dahil sa lahat ng iyan, maitatanghal niya ang kanyang kayamanan ang kayamanan ng kanyang kagandahang loob. Maitatanghal niya, maluluwalhati ang kayamanan ng kanyang kagandahang loob. Sabi niya dito, so that in the coming ages, He might show the immeasurable riches of His grace and kindness toward us in Christ Jesus. Yung pong in the coming ages ay tumutukoy sa walang hanggan nating buhay na kasama siya sa kanyang kalangitan. Ito ang panahon na kung saan maaari niyang ipahayag, isigaw, at ang kanyang example, ang kanyang trophies of grace, ang kanyang ebidensya ng kanyang grasya ay tayo na kanyang binuhay sa mga patay upang tayo'y manampalataya kay Jesus at tayo'y maiangat niya sa kalangitan. Immeasurable riches of His grace. Ganyan kalawak ang yaman ng kagandahang loob ng Diyos. Kailangan niya ang walang hanggan para maipaliwanag ang walang hanggan niyang grasya. Mga kapatid, at ang walang hangganan na grasya na ito ay pinakita niya sa pamamagitan ng kanyang kindness toward us in Christ Jesus. Pinakita niya tayo ng mercy, kahabagan. Pinakita niya tayo ng grace, kagandahang loob. At pinakita niya tayo ng kindness in Christ Jesus. Sabi ni Paul sa Titus 3 verses 4 to 6 ay ganito. And when the goodness and loving kindness of God, our Savior, appeared, He saved us. Not because of works done by us in righteousness, kasi wala naman po. But according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Yun po yung pagkabuhay na maguli. Whom He poured out on us richly through Jesus Christ, our Savior. Yan po ang nangyari sa atin. Ganyan po tayo naligtas. Sabi ng Ephesians 3:10, so that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Yun po ang objective. Hindi lamang po na para tayo maiangat, mailigtas, tayo na kanyang mga kaaway, tayo na mga patay sa kasalanan sa kanya. Hindi lamang yon. Ang main goal po ay para maitanghal ang kapuri-puring kagandahan ng kanyang kagandahang loob. Ano ang basehan ng kanyang mapagpalang pagliligtas sa atin? Ang kanyang kahabagan na nagmula sa kanyang pag-ibig, na nagbuhay sa atin mula sa hukay, na nagtaas sa atin sa kalwalhatian, na siya namang nagbibigay sa kanya ng walang hanggang papuri dahil sa yaman ng kanyang kagandahang loob sa atin. Wala sa lahat ng ito ang kahit na ano na galing sa atin. Wala pong binanggit na kontribusyon. For by grace you are saved, sabi ni Pablo. Lahat ay nagmumula sa Kanya. Ang ating kaligtasan ay galing lahat sa Kanya. Bilang pagtatapos, mga kapatid, nais ko lamang po sabihin, kung tayo ay wala pa kay Kristo Jesus, sa araw na ito, tayo ay patay pa. At nakabaon pa sa hukay ng ating mga kasalanan. Walang kakayahang tumugon sa kanyang panawagan. Walang kakayahan gumawa ng kahit na ano na tatanggapin niya bilang kabayaran sa ating pagsuway sa kanya. Walang kakayanan na iligtas ang ating sarili. Isang kalunos-lunos na katatayuan kung tayo ay wala pa sa Kanya.
So anong maaari natin gawin? Kung gayon, anong maaari kong gawin, Pastor? Parang ako yung nilalarawan mo. Kilalanin ang ating makasalanang estado. Aminin. At sumigaw tayo sa Diyos. At humingi ng tawad sa Kanya. At tayo ay patatawarin niya. Bakit ko natitiyak yun? Pakinggan yung kanyang sinabi sa kanyang salita. Sa Luke 18, verses 10 to 14. Ang sabi niya ay ganito. 2 men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. Pharisee, yung pong religyoso. Tax collector, yung pong makasalanan. The Pharisee, standing by himself, prayed thus, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I get. Religyoso, mabuting tao. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Anong sabi ng ating Panginoon? I tell you, this man, yung tax collector, went down to his house justified. Siya po ay naligtas. Rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Wala na pong pinaka-humble kaysa sa patay sa kasalanan. Siya po ay i-exalt at itataas ng ating Diyos. Ang sabi sa Romans 10:13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ang sabi sa Acts 2:21, same verse. And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Yung po ay binasa nila mula sa Joel 2:32. And it shall come to pass that everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Ano ang ating magagawa? Call upon the name of the Lord. God, have mercy on me, a sinner. At ang pangako ng ating Diyos, whoever calls upon the name of the Lord, nang ganon, siya ang maliligtas. Kung tayo ay nananalig na sa Kanya, ay purihin ng Panginoon. Magpuri tayo at magpasalamat, magpasawalang hanggan sa Kanyang kahabagan, sa Kanyang grasya, at sa Kanyang kabutihan sa atin. Dahil tayo ay binuhay niya mula sa hukay ng ating kasalanan at itinaas niya hanggang sa langit ng Kanyang kalwalhatian. Tayo manalangin. O Panginoong Diyos na mahabagin, O Panginoong Diyos na punong-puno ng pag-ibig at ng kabutihan sa amin. Pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin. Dahil sa kadakilaan ng inyong pagliligtas sa amin, na hindi dahil sa kahit na anong nagawa namin, kundi dahil sa lahat ng inyong ginawa para sa amin. Maraming salamat, Panginoon. At nawa, ang aming buhay ay maipamuhay namin araw-araw na nagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod namin sa iyong kalooban at sa iyong mga kautusan. O Panginoong Diyos, kung merong sa aming kalagitnaan ngayong hapong ito na nakaririnig ng aking tinig na hindi pa tumatanggap sa iyo, Panginoon, pakinggan niyo po ang kanilang hiyaw magmula sa kanilang puso. O Diyos, patawarin mo ako, isang makasalanan. Maawa ka sa isang makasalanan. O Diyos, ang iyong pangako at aming pinangahawakan na ang lahat ng tumawag sa iyong pangalan ay inyong ililigtas.
Yan nawa, Panginoon, ang mangyari ngayong hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin ninyo ang basbas ng ating Panginoon. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forevermore. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.